Ngayon ay kasumpo ng Oktubre taong 2024 sa ngalan ni Superintendent Catalina Paez, Maria Fean Manabat po ang inyong makakasama para sa edisyong ito ng DepEd Hour, the first and the longest running teleradio program in the country that is run by a school's division office. Ngayong gabi sa ating panel discussion segment ay makakasama natin ang dalawang personalidad na naging bahagi ng katatapos na unang phase ng seminar sa mathematics. Alamin natin ang bago sa seminar na ito na maaaring kapulutan ng ideya ng ating mga manonood na hindi nakadalo sa naturang seminar. Kaya naman bigyan na natin ng pagkakataon sa kaniyang pagbati. Ang una nating panauhin, ang Education Program Supervisor ng Mathematics, Dr. Sonny De Leon. Good evening, sir. Good evening, Ma'am Pean, and to all of our listeners. Sa atin pong mga kasama no, sa Schools Division Office of Cabanatuan City, sa atin pong mga kaguruan, no, particularly in mathematics, and of course sa aking family. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you, Sir Sonny. Kasama rin natin ang isang ulong guro mula sa Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School na si Sir Ubaldo Soriano Jr. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Ma'am Fean. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga masugid nating manunood ng DepEd Hour. Isang magandang gabi po sa Sci-Hi Family, sa aming pong principal, Sir Alberto R. Santos, ang aming pong PSDS, Ma'am Julie E. Guzman. Sa aking pamilya po na nanonood, Ma'am Sisain, sa aking mga anak, Zian, Ziana, and Ziara. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you so much po, sir. And syempre, babati rin po ako ngayon. Magandang gabi po sa lahat, especially po sa aming PSDS, Ma'am Mofel Panahon, sa aming school head, Ma'am Leia Pauline, at sa amin pong head teacher, Ma'am Elizabeth Lioren. And of course, sa Kubkuban ladies po, and kay Sir Jerome, Ma'am Ferro, Ma'am Mildred, Sir Jason, and Ma'am Mira, of course. And then sa teaching and non-teaching staff po ng CTNHS, especially Ate Carol, Ate Lobel, Ate Gina, and Sir Arvin, and also Ate Dang. And sa family ko po na nanonood ngayon sa Palagay, Sanchez family, Manabat, Pagaduan family. Hello po, good evening po sa inyo. At ngayon po, mag-proceed na po tayo sa ating segment ngayong gabi. Muli po, magandang gabi po, Sir Sonny and Sir Yu po. Ngayon pong gabi, gusto ko lang pong malaman, ano po kaya yung behind sa title po ng inyo pong ginanap na seminar? Kasi po, that is so creative. Ang pangalan po ng inyong seminar ay Unlocking Matatag Mastery. So what is the story behind it po? Thank you, Ma'am Pean, for that question. So actually, during the crafting of the training workshop no, in mathematics, which is all about the unlocking of matatag mastery no, of grade 7 mathematics teachers. So this is all about empowering our educators. So of course, the main objective is to provide tools and strategies for effective teaching. Also, that's all about the deep understanding on the concepts of mathematics. So as we all know, we are in the first year of implementation no, of the Matatag curriculum in junior high school. There's a big difference in terms of the learning competencies as compared to the old curriculum. So I think we need to do something no, para ma-empower natin or ma-enhance natin ano, yung capacity, yung capability no, ng ating mga teachers in terms of the delivery of instruction no, ng math grade 7. So also part of our objective no, is our commitment to ongoing learning for teachers. So we need that one since this is part of their IPCRF. So kailangan continuous no, yung education. And also, we are aiming to
offer what we call holistic approach. So while holistic approach, because the target of the training is to enhance yung mga teachers natin in all of the learning competencies. So nabanggit mo kanina, Ma'am Fean, that we are in the phase 1. So we're done with the first quarter. So prior to the second quarter, inihanda na natin yung ating mga teachers kung papaano ituturo ang lahat ng mga topics, subtopics, particularly the learning competencies this coming quarter, the second quarter. So all of this, syempre, inspired tayo para ma-unlock yung mastery in mathematics ng ating mga estudyante. So that's the, I think, the ultimate goal, and that's what behind the title of the training workshop. Thank you po, Sir Sunny, for giving us an overview po about po dito sa may program na to. Sir, pwede niyo po ba sa amin ibahagi kung ano naman po ba yung mga specific challenges na gustong i-address po ng seminar po na ito? Okay po. So, alam naman po natin na marami tayong kinakaharap na challenges po in delivering quality education pagdating po sa asignatura ng mathematics. So, as we prepare our students, nagbibigay tayo naglulunsad tayo ng mga intervention program. So, kasabay nito, kailangan din paghusayan natin ang kakayahan ng mga guro sa pagtuturo ng mathematics. So, this is the first year of implementation ng ating matatag curriculum. So, kaya nga po, unlocking yung ginamit na term. Talagang dito sa training na ito, hinimay-himay natin yung mga learning competencies. And most of these learning competencies, ma'am, ay talagang iba doon sa mukha ng grade 7 math nung non-matatag curriculum. So, isang challenge doon ng pagdating sa content, maybe yung familiarity ng mga teachers na ibago ito sa kanilang pagtuturo bago itong content na ito. So, sa pagsisimula pa lang nung second quarter, inilunsad na natin itong training program na ito para mabigyan sila talaga ng sapat na weapon sa pagharap nila dito sa second quarter, equipped with tools, with strategies, and learning assessment methods. So, yun po yung mga challenges na kinakaharap natin talaga bago itong curriculum para sa ating mga teachers. Thank you for that, sir. Since we already know kung ano na nga ba yung kung tungkol saan po itong seminar na to, now let's figure out sino po ba ang mag-a-unlock ng masteries in mathematics? Sino-sino po ba ang mga attendees po natin sa seminar po na ito? At bakit po kaya sila yung mga napili po natin na attendees in this seminar? Sir Sunny? Yes. From the title itself po ang ating mga naging participants at magiging participants pa sa susunod nating mga pieces ay ang ating mga grade 7 mathematics teachers. Like what I've mentioned a while back, since this is the first year of the implementation ng matatag curriculum natin sa junior high school, kaya sila po ang ating inuna. Sila po ang i-unlock natin yung mastery nila, not only in the curriculum but together with the other two elements in teaching learning process. We have the pedagogies and the assessment. So katulad sa nabanggit po kanina ni Sir Yubi, itong tatlong aspeto nito ng ating pagtuturo ang kailangan na ma-unlock sa ating mga kaguruan. Bakit? Sapagkat kapag meron tayong problema sa curriculum, kung ang mga guro natin ay hindi familiar kung ano na ba ang bago ngayon sa mathematics sa curriculum under the matatag curriculum, even though you are good in terms of delivery, in terms of pedagogy, even though you have a good assessment, pero kung may problema tayo doon sa content, sa content mastery in terms of your expertise, that will be useless. The same with sa atin pong pedagogies and assessment. So ito talagang tatlo na to ang naging focus na talagang in-unlock natin sa ating mga grade 7 mathematics teachers para complete yung package natin. So we have the content of the subject, which is the curriculum nga. Of course,
paano natin siya madi-deliver well. So we need to look on the pedagogies. As we all know in math, no, hindi basta-basta yung pedagogy na pwede nating may-apply. It should be suitable, it should be aligned, no, sa context ng ating mga learners. It should be, effective. Same with the assessment. So ito yung tatlong elemento na kailangan nating i-unlock at nasimulan na nga natin last week sa ating mga guro. So na-unlock na natin ang lahat ng learning competencies for the second quarter, and I think they are now ready, no, para i-unlock naman yung kaalaman sa ating mga estudyante in the field of mathematics. Thank you so much po, Sir Sunny, for enlightening us kung ano nga ba yung seminar na ito at ano ba yung mga topics na natalakay during that seminar. So napakahalaga nga po ng ganitong mga seminar na mayroon ng ating division, and I hope po katulad po ng sinabi po ninyo, since we already unlocked yung mga capabilities po ng ating mga teachers, nawa po ay ma-unlock na rin po natin finally yung mga skills po ng atin pong mga learners. And since we already heard kung ano nga po yung mga topics na na-discuss, pwede niyo po bang i-share sa amin po, Sir Yu, kung ano po ba yung kaibahan po ng matatag topics po na to compared to other non-matatag curriculum po? Yes, ma'am. Pag tiningnan natin yung curriculum guide ng matatag curriculum for the grade 7, makita natin nandoon pa rin yung feature na spiral progression, yung dating ng mga topics natin. Pero iba ito doon sa nung isang taon na itinuro ng grade 7 math, no? So it consists of different components, mathematical components. So meron tayong numbers and number sense, kasama din yung measurement, So magka-tandem siya sa isang quarter. So mabanggit ko na para sa kaalaman ng ating mga tagapanood na ang mga topics na natin ng second quarter for grade 7 math consist of topics on square roots and cube roots under the radicals. Meron din tayong topics yan about measurement, volume, and then sets, real numbers. So iba ito sa mga lessons ng second quarter nung nakaraang taon. Kaya importante na talagang mahimay-himay yung mga competencies na ito for content mastery para sa ating mga guro. Yung iba sa mga nabanggit kong topics, ma'am, hindi kasama sa grade 7 math nung isang taon. Kaya kung sakali man na sanay na magturo sa grade 7 math yung mga teachers natin, pero alam natin na may bagong topic, malaking tulong ito sa mga teachers natin para ma-prepare sila para sa day-to-day teaching and learning experiences sa loob ng mga classrooms. Thank you so much po, Sir Yu. Indeed po, napaka-swerte po lahat ng mga teachers from the Division of Cabanatuan because we have this kind of seminar na talaga naman po makakatulong sa kanila para makasabay po tayo sa changes in our curriculum. Since you have already mentioned po kung tungkol saan po itong seminar na ito, pwede niyo po bang ibahagi kung ano po ba yung mga main features po na nakapaloob dito po sa seminar na ito? Sir Sunny po? Yeah, I think na-mention ko na kanina during our previous questions kung ano yung focus ng ating training workshop. So ulitin ko lang siya. Again, the main feature of the training workshop is enhancing skills in the three major elements in teaching. Again, what are those? We have the curriculum, the pedagogies, and the assessment. So during our planning meeting, talagang sinabi ko sa ating mga magiging resource persons na ito ang focus ng ating training. So magiging unified yung flow nung discussion natin. Magsisimula tayo with the content, and then after that magbigay tayo ng mga pamamaraan kung paano natin siya i-deliver, at ano yung epektibong mga strategies na pwede nating i-share sa ating mga guro. And the last one, sabi ko nga, kailangan we need to look into the assessment also. Because like what I've said, sabi ko nga, yung curriculum na napakaganda na ino-offer natin,
and even no the best strategy na uh, ibinigay natin sa ating mga guro will be useless if there will be a problem in terms of assessment. So kailangan holistic no yung maging result. Kailangan hindi lang maging eksperto dahil nandun na expert na yung ating mga teachers because that's their major, no? Wala tayong problema in terms of content, but in terms of pedagogy and assessment, doon tayo kailangang pumasok, doon kailangan na mag-double time para ma-enhance natin no yung ating mga kaguruan with respect to that elements or to those elements of teaching learning process. So ulitin natin ang focus no nung naging training natin are the three major elements of teaching learning process, the curriculum, no, the pedagogy, and then of course the assessment. Thank you so much po, Sir Sunny. Talaga pong napakahuhusay ng ating mga resource speaker po ngayong gabi dahil parang nagkaroon na po ako ng libreng seminar din po at training sa seminar po na ito. So ulitin lang po natin, meron po mga main features yung seminar na to kaya po napakahalaga at napakaganda po. Meron po tayong curriculum, pedagogy, and assessment. Ayun po, natuto na po tayo dito sa ating segment. At kanina po, I've heard po na ang mga participant po natin sa seminar na ito ay mga grade 7 math teachers. Meron po bang posibilidad na magkakaroon din po tayo ng seminar na ito na para naman po sa mga grade 4 math teachers po na under din po ng matatag curriculum? Yeah, actually this is just the beginning, no, Ma'am Pean. And hindi lamang sa grade 4, no, sa mga susunod na taon dahil nakita natin how effective the training workshop is even though nakaka-first phase pa lang tayo. So we're planning to make this as program talaga na kung saan hindi lang natin siya gagawin sa junior high school but as well sa grade 4 and sa susunod sa grade 5 or grade 8 at gagawin na natin siyang tuloy-tuloy, no, parang dugo na dadaloy na kung saan automatic na kapag ikaw ay magtuturo ng bagong curriculum, kailangan ay dumaan ka muna sa isang training na makakatulong, no, para epektibo mong maibigay kung ano talaga ang hinihingi ng curriculum na ito at ano talaga ang kailangan ng ating mga mag-aaral. So, in addition nga pala, no, Ma'am Pean, bago ko makalimutan, yung ating i-discuss na focus no, nung training workshop natin with the unlocking the matatag mastery. So, syempre, isinama din natin doon yung feature no, ng ating matatag curriculum which is the IDF, the Instructional Design Framework. Of course, dapat kapag ka nag-deliver tayo ng instruction, alam din natin kung ano yung standards no ng ating matatag curriculum and everything should be anchored doon sa ating principles, sa aspects at saka sa facets of learning. So i-share natin ulit sa kanila, ni-refresh natin sila with the 4 I's, with the 4 C's and even the 4 E's. So in-integrate natin 'yon doon sa tatlong elemento no ng epektibong pagtuturo sa curriculum, sa pedagogy, at saka sa assessment. Kasi yung IDF natin, pwede natin siyang gawin no, in the curriculum itself, in the pedagogy, and even in the assessment. Thank you po, Sir Sunny. And my question po pala is, since we have already conducted the seminar, the first phase of this seminar, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga manonood? Kumusta po yung naging seminar po natin? Naging successful po ba ito? What are the challenges that we encountered upon conducting the seminar? Sir Yu? Okay po. So, isang magandang experience to para sa ating mga grade 7 math teachers at pati na rin sa amin, sa members ng training management team. Kasama po natin dito ang mga magagaling na mga math enthusiasts, master teachers in math, pati mga principal, school head and head teacher, no, na nakatulong natin sa pagde-deliver ng training na ito. So, sa una pa lang, ma'am, base sa pagpo-profile natin sa ating mga teachers, nakita natin na iba na yung set ng teachers na ito sa mga dati nating tinetrain, no, 5 years or 6 years ago. Kasi nakita natin marami sa kanila ay mga
bago sa larangan ng serbisyo. So as we administered the pretest, nakita natin na may mga kailangang i-address, no? So for the 20 item pretest, nakapagtala sila ng average score na 12 points out of 20, no? So nagbigay tayo ng mga specific strategies as part of the resource persons. Talagang in-assign na ni Sir, binigay talaga sa amin yung mga task for group of learning competencies na magkakadugtong, na magkakaugnay, para bigyan namin ng magiging effective na atake, kung paano siya i-deliver sa klase. So, ganun yung naging sistema, tulad nung nabanggit ni Sir kanina, yung main feature ng matatag curriculum, at saka po, focusing on the 3 main features, yung aspects na itong training na ito. So, very participative yung ating mga participants, no? And talagang inilagay nila yung sarili nila as student, na habang si teacher na nagtuturo, binibigay yung mga classroom activities, assessment methods na yon, talagang ginagawa nila as learner, no? Kaya nakikita natin kung gaano ka hands-on yung mga students natin, yung mga teachers, participants natin in performing different activities aligned doon sa learning competencies na yon. So at the end, ma'am, nung bago tayo mag-closing program, nag-administer naman tayo ng post-test. And napakaganda nung naging result, no? So out of 20 points na post-test natin, 6 participants nakakuha ng perfect score na 20. At nakakuha tayo ng average na 17 points, no, out of 20. So from sa difference ng scores nila, pre-test and post-test, masasabi natin, saka sa result ng program evaluation, napakaganda nung nakuha nating mga comments and feedback coming from our participants. And they are looking forward sa different phases. Kasi, sabi nga ni Sir, may mga katuloy pa to. At parang, multi-year contract na namin. Kasi talagang ipagpapatuloy natin. Susundan natin yung pag-i-introduce ng bagong competencies sa mga susunod na taon. Kaakibat niya lagi yung training program para sa mga teachers natin. So kasunod niyan, grade 8, grade 9, pataas, including yung elementary and the senior high school teachers natin, para mas mahusay pa ang ating mga mathematic educators sa ating lungsod. Thank you so much po, Sir Yu. Talaga nga po, mukhang aasahan po natin na magiging mas mahusay at magiging maganda ang performance po ng ating mga learners given that feedback from Sir Yu. And speaking of feedback po, pwede po ba nating malaman kung ano po ang update po natin ngayon sa ating national program po sa mathematics? From the previous update sa atin, parang hindi pa rin isinama, no, sa latest DepEd order kung ano talaga ang magiging muka ng National Mathematics Program. But as of this moment, since we're done administering the project All Numerates this school year, so nakita na ng ating mga kaguruan kung saan kailangang i-improve, yung saang aspeto, kung ano yung mga part talaga ng lesson na kailangan ay mag-double time ang ating mga teachers para ma-improve ito. So, dito ngayon ginagamit yung ating NMP time, para sa mga interventions, sa practice of their skills, para ma-level up natin yung numeracy skills ng ating mga learners. And I think doon din papasok yung isa sa pwedeng maging learning outcome or outcome not learning outcome but outcome of the training, since sinabi ko during the challenge part ng closing program na ibinigay na namin sa inyo yung kinakailangan na mga elemento kung paano natin mapapataas ang kalidad ng edukasyon sa matematika, paano natin ma-unlock yung mastery ng ating mga mag-aaral, in the field of mathematics. Now it's your turn para ibigay or i-share kung ano ang mga natutunan ninyo sa
training na ito. So binigay ko sa kanilang mga datos ng mga non-numerates, meron pa rin ng mga nearly numerates at syempre ng ating mga numerates, and sila naman